wala akong araw o gabi na inisip kong dili para sa mga taga-Aroroy na someday ipagmamalaki nila na sa atin ito, hindi ito kay Mayor lang, atin ito. Una sa tanan nagbuo ako ng guide. Sinasabi nila, I help dito ako nagsandig sa nakon mga programa para sa success ng Aroroy. Kailangan kasi may guide para perfect yung landing mo. Infrastructure, health, education, and L is livelihood, then ang P is peace and order. Pantay sa mga kabundukan sa sentro ng Aroroy. So napakita ko na pantay yung programming ko. As engineer, una ko infrastructure, mga kalsada, kuryente, itong pier ng Aroroy. Tapos mga buildings, yung mga cover court, road opening sa mga hindi naaabot ng kalsada, pantalan. Yung health, yun ang isa ng mga importante, kailangan kasi protektahan ang health ng tao para mabuhay ng maganda. Pangatlo yung education. The best investment ng isang bayan is education and return in future, at saka hindi siya mawawala for the future. Ma-change mo ang kahirapan patungo sa isang maunlad na bayan. Mayroon hanap buhay ang mga tao. Lifetime dahil educated, madaling pamunuan ang mga educated na mamamayan. Kailangan din mamuhay ng marangya, kailangan livelihood. Kailangan nakakibat yung responsibilidad ng livelihood. Bigyan sa nila ng mga puhunan dahil alam naman natin na ang mga tao galing sa kahirapan nangangailangan ng tulong ng gobyerno para maiangat yung buhay nila, magabayan sila sa future. So nag-establish kami ng mga hanapbuhayan na pangmatagalan at saka simple para sa isang mamamayan, sa isang tao na ma-adapt nila sa kanilang buhay. Papunta naman tayo sa peace and order. Napakahalaga ng peace and order sa bayan. Ngayon wala ng NPA dahil nagpa-training ako ng mga kapgo, almost by the hundreds na kapgo. Then sinahuran yan ng munisipyo, may incentives, may sahod galing sa taas, may incentives galing sa munisipyo. So nagtatrabaho sila para ma-eliminate yung mga insurgency dito sa atin. So yan lahat mamumuhay ng napakaganda, parang paraiso yung Aroroy sa mga Aroroyans. It is an opportunity ng Aroroyans na mabigyan ng project from national, yung Super Health Center to be open by next month. Kompleto yan. At saka hati kami ng pondo from national at saka yung local para makomplete. Mayroon din ng doctors, mayroon gamot, lahat.
galing ako Manila, bumili pa lang ako ng mga equipments, yung mga quality equipments para magamit ng mga taga-Aroroy. Yung pamilya ko, dinisiplina ko, kaya lahat ng mga anak ko namuhay ng isang normal na hindi nabuhay sa kayamanan, hindi nabuhay sa kahirapan. Bagkus nabuhay sila ng trainings na maganda sa buhay, na independent sila sa mga bagay na karangyaan. So doon ko sila nabuhay na yung paghirapan mo ang kung anong meron ka. Kaya gusto ko i-adapt ito sa mga tao na tulong-tulong, paghirapan natin, dahil masarap namnamin yung pinaghirapan mo, matagal maubos. The most important project ko sa Aroroy is TISDA, dahil may mga tao na matamad mag-aral. Within 1 month, makakagraduate sila, may diploma, mayroon sila ng in situ, opportunity to abroad. Tinutulungan namin kuha ng passport, visa, then maraming opportunity na nag-contact sa akin market dun sa mga product namin, especially welding. Actually, by next week pupunta kami ng Subic para mag-sign ng isang contract na almost 1,000 welders ang kailangan nila. Mayroon drivers, mayroon ng Panasonic, mayroon call center, ganon. Dami nating products sa TISDA. Yung TISDA kasi, pag makita mo, kapag naka-abroad yan, magpapadala ng pera, papagawa ng bahay, bibili ng mga bagay dito sa Aroroy. It is economy ngayon. Simple conversion into perfect economy. Sa ating dadalhin natin ang pera galing labas papunta ng Aroroy. So magiging mauswag ang Aroroy. Palengke, market. Diyan ko binuhos lahat ang ability ko bilang engineer. Design, everything, at saka itong pier. Dito ko binuhos, pinakita ko para signature ng Aroroy, pag malaki ng mga Aroroyans, na mayroon tayo ng ganito, na iiba sa ibang lugar. Kaya sabi ko, yung ability ko bilang engineer, dito ko lahat binuhos. Madaling pamunuan ng pamilya, dahil mag-usap lang kayo mag-asawa, mag-usap kayo ng mga anak, wala nang problema dahil masunurin yung mga anak ko. Pero dito sa LGU, pag pinag-usapan mo, hindi mo alam sa ilalim, meron palang kalaban. Pero kahit ganon, pinapakiusapan ko. Although the first term ko, grabe ang problema, kaya na-opera ako sa heart dahil stress ako, dahil mayroon akong kasama sa munisipyo na bawat galaw ko kailangan pera, magbayad ako para lang mag-approve ng isang yung mga project natin na magaganda. So the first term ko hindi efficient at hindi ako masaya, dahil nagkaroon ako ng mga tao na walang ginawa kundi mag-oppose sa mga bagay na napakaganda para sa bayan, pero kailangan nilang tirahin. Kaya doon ako sometimes naghingi ng tulong sa mga tao na sa susunod na eleksyon, wag niyo akong bigyan ng mga ganitong tao para makasulong ako ng magandang project for my second term. Sa akon kasi wala akong bagay na dapat balikan, dahil minaximize ko lahat. Sa legacy ko, wala na ako hanapin pa. Yung buhay ko nag-ipon ako ng kayamanan na legacy, hindi pera. Damo pa mga bagay na especially pangabuhay.
Nandiyan na yung health, nandiyan na yung education, enhance na lang yung health education. Then yung livelihood, yun ang pinaka-importante sa lahat. Dahil yun ang pag maangat yung pamumuhay ng mamamayan, aangat yung bayan. Maging city, I dream na kung hindi ko man nagawa sa panahon ko, magawa ng susunod na mamumuno ng bayan na maging city ang Aroroy para ipagmalaki ng bawat mamamayang Aroroynians. It is may training ground. Dami ding challenge sa barangay. Ang dami opposition, ang dami mga pero naging training ground ko dahil before ayaw ko ng politika eh. Gusto ko simple life. Pero ang dami nag-challenge sa akin. Kaya namuhay ako dun sa challenge na yon. So, nung umupo akong kapitan, walang-wala yung barangay ko. Ang daming problema, talahib, walang development. Ang ugali ko kasi, kapag inisip ko, planuhan ko, gagawin ko. Kapag sinabi ko na bitaw ko yan, talagang gagawin ko yan. Yan ang ugali ko. Ang pinakamalaking tulong sa munisipyo is yung Pelmenera, PGPRC. Napakalaking bagay nila. Pinapag-usapan namin kung anong maitutulong nila na pwede para sa bayan. In terms of my project, kung paano technical at saka yung actual na nangyayari, marami silang tinulong. So, kaya nga sabi ko, napakalaking bagay na mayroong mina dahil may tutulong sa iyo. Kung walang mina, hindi ito ganito ka-develop ang bayan natin. So, malaking bagay, mina, at saka yung ibang sektor, especially yung panners, napakalaking bagay din, contribute ng economy sa Aroroy. Tapos yung Fisher Folks, fish landing, mayroon tayong fish landing. Naging disiplinado ang mga mangingisda. Sumunod sila sa pakiusap ko na wag salaulain ang laot, wag magbungbong. Then hindi ko naman penersa. Pinapakomit ko lang pag nahuli sila, binibigyan ko livelihood, then magkukomit sila na hindi na sila uulit. Dahil pag umulit, ikukulong ko talaga sila. Kaya naging disiplinado yung mga mangingisda natin. In terms of farmers, talagang tumulong ako. Sabi ko sa kanila, yung taxes ng Pelmenera, i-convert ko into fruits, high value fruit trees. Nagbigay ako ng napakaraming fruit trees. Someday, wala nang mina. In exchange, mayroon tayong another mine, mina, prutas, lifetime. Pag wala ng mina, ano mangyayari sa bayan kung wala ng alternatives? So, isa sa mga alternatives ko, renewable na income, yung mga fruits at saka mga farm products. Tapos, yung mga paupahan natin. Kaya nga, marami akong binild na market at saka buildings para paupahan. Dahil someday, may ibabalance natin yan dun sa mawawalang income ng mina. So, hindi mahihirapan ang mamumuno ng bayan. Emotional kasi pag pamilya ko eh. Nagpapasalamat lang ako sa support nila sa lahat ng bagay. Resources namin para sa pamilya, nagagamit ko sa politika. Pero, very supportive sila. Very supportive. Hindi sila umaangal. Dumating yung punto na sabi ko sa kanila yung para sa mga anak ko na pera, gagamitin ko sa politika. Binigay naman nila. Yung kita namin sa inyo, kita namin sa rice field, kita namin sa rancho. Dahil before, meron ako niyan lahat. Pero inipong ko lahat para i-sustain sa politika. Alam naman natin na pag wala kang pera sa politika, kangkungan ka pupulutin.
lahat yan pinakiusap ko sa pamilya ko na ito yung buhay ko, yung politikang ito. So, ito yung kaligayahan ko. Ito yung lahat-lahat sa buhay ko. So, pag mapagbigyan niyo ako, buo yung buhay ko na dumaan ako dito sa mundo. Sa lahat ng Aroronians, magtiwala lang kayo sa akin at magtiwala kayo sa ilalagay kong tao. May mga advisors ako. Meron ako sa Peace and Order Advisors, meron ako sa education, meron ako sa health. Magkaiba-ibang level siya. Pag isinabay-sabay ko yan lahat perfected, kailangan mo kasi ang other persons na mag-contribute ng idea para ma-confirm mo at saka mabalance mo kung ano yung tama. Sabi ko, napakaganda nung magkonsulta. Palaging magtanong. Pag kasama mo si magtanong, hindi ka mamamali, hindi ka maliligaw. Kaya yun ang principle ko. The one and only love in my life. Kaya nga sabi ko, napakaswerte ako, sabi ko sa iya, papatay na ako sa imo. Sabi ko sa iya, ayaw na pag-isip kung may nagkagusto man sa akon dahil gwapo siguro ako. Pero in my heart, isa lang. Nung binuak yung heart ko, Candelaria lang ang nakita. Kaya lahat sa buhay ko is Candelaria. Aram mo nung binuak ang dugang ko, isa lang ang sabi ko sa Ginoo. Kung may purpose ka pa sa akon, buhay ako. Kung wala na, okay na ako. Pangako ko, tinupad ko. May mission pa pala ako kaya binuhay niya ako almost 7 years ago. So, hindi ko sinayang ang bawat minuto. Time is gold. Aram ko na may terms lang ang akon pagiging mayor. Kaya sa bawat minuto, sa bawat segundo ng orasan, kailangan maging worth para sa mga taga-Aroroy. Dahil pag natapos ako mag-serve ng Aroroy, ayoko na. Para naman sa pamilya ko. Aroroy nun, mission accomplished.